Amen? So, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Amen? So, in the tithes and offering is an act of worship also. At isa sa mga puntos kung paano tayo magmahal, magbalik ulit sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng lahat maging sa buhay natin. Amen? Sa kalakasan, sa mga provision na kanyang binigay. Maging sa mga trials, pasasalamatan po natin yun kasi yun po ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen? So, the Bible provides guidance on the practice of tithes and offering. Amen? So, nagbibigay ng patnubay at gabay sa ating mga pagbibigay na ikapo. Amen? So, it's a remind us that emphasizing their importance, our importance as an act of worship in obedience and gratitude towards God. So, ano daw? Sinasabi na it's an acts of worship, obedience. Amen. Maging masunurin and gratitude, yung pagbabalik tanaw natin, pagbabalik loob natin towards God. Amen. Kasi bakit? Kung tayo ay Kristiyano na, matagal ng Kristiyano, alam na natin na ang lahat ng ito ay para sa Diyos at walang sa iyo, kapatid. Amen. Provision lang yan na meron kang ganyan trabaho, ganyan kakayaman, ganyan yung mga luxury life mo. Amen. Pero para sa Diyos po lahat yan at galing po sa Diyos. In understanding in biblical perspective, the concept of tithing meaning, 1/10. Ito po yung meaning. Amen? So, it's a 1/10 to your funds. It is the root of all, in the Old Testament that in Genesis, Abraham, magbigay siya ng 10 to his spoils to Melchizedek. Amen? Sa kanyang hari ng 10%. Amen? So, maging sa mga nasasakupan na ng New Testament sa mga Pariseo. Amen? That God is also teaching them kung ano yung tithes and offering. Amen? So, in acknowledgement natin na yung tithes and offering is the God's provision. Provision po yun na ipinagkaloob sa iyo dahil nararapat yan para sa iyo. Pero, binabalik lang natin kung ano yung para sa Diyos at nire-remember natin kung ano yung binigay niya. Amen? So, tithes and offering is an act of worship because this is the presented in Bible. Presenta ito. Amen? So, hindi lamang na makinig tayo, hindi lamang na busugin tayo sa salita ng Diyos, bagkus meron tayong i-act. Amen? Ito yung pagpupuri natin para sa Diyos. Amen? So sabi nga sa book of Proverbs, chapter 3, verse 9 to 10. So basahin po natin kung meron tayong physical Bible o Bible apps. Sabi, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. 10, so shall thy barns be filled with plenty and thy press shall burst out with a new wine. Amen? So kung tayo ay nagpaparangal sa ating sa pamagitan nating mga ikapo, patungo sa ating Diyos. Amen? Lahat ng mga first fruit, amen? Ito po yung first fruit, ibig sabihin yung unang sahod mo sa una mong trabaho o sa bagong mong trabaho and thine increase. So, merong pinangako ang Diyos para sa atin kung unahin natin yung kanyang kaharian, unahin natin magbigay ng ating mga ikapo, lalo na sa ating mga first fruit. Kapatid, sinabi niya, they increase your blessing sa pamumuhay natin. And number 10, ibibigay niya filled with plenty. Yung tipong wala ka nang, wala nang masasabitan sa pangatawan mo. Amen? Kung wala nang bulsa na paglalagyan pa. Bakit? Their presses shall be burst out with a new wine. Babaguhin po yun. Bago po lahat yun. Amen? So, kailangan yung perspective na natin, Jesus commend us that for tithing, whether malaki man o maliit, amen, we need to give what? Justice for our God, what mercy and faithful. Yung nararapat at wasto, amen, yung sa tayong kaawaan, Amen? So, dapat ini-encourage natin, hindi lamang sa sarili,
o mula sa atin, kundi to the believers, to the followers and unbelievers and yung hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. We need sacrificially sa ating buhay. Kasi bakit? Ito yung test, ito rin yung command sa atin. Di ba? Na ating pong bigyan ng halaga upang mas mapalago pa ang iglesia ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating tithes and offering. Amen? So, Bible emphasizes that attitude with tithes and offering are given this in the book of 2 Corinthians chapter 9:7. Ito yon na pag-emphasize na paano ba yung pagbibigay natin. Sabi, each of you should give what you have decided in the heart to give. Yung hindi ka, yung hindi saklaw o hindi napupwersa yung puso mo. Amen? Ito yung binigay ng ating Panginoon sa New Testament. Amen? So, mas higit pa sa 10% mo pala to. Kasi bakit? Kung 10% mo dati, binibigay mo 100, willingly sa puso mo 1,000, 1,000,000, di ba? Mas malaki pa. Amen? So, dapat yun ang nararapat para sa ating Diyos. Kasi bakit? Sabi ko nga kanina, walang sayo kapatid. Provision niya na ibinigay sa atin, na ating Panginoon. In a practical application, we need to practice giving what due to our God. Amen? It involves giving that poor and needy. Amen? Hindi man lang sa mahihirap o sa kailangan, bagkus para sa lalago pa ng iglesia ng ating Panginoon. At it demonstrate by compassion. Amen? Hindi yung nagpapakitang tao lang tayo na nagbibigay. Amen? So, we need na mag-practice tayo sa ating tithes and offering. Para mas makita natin at makita sa ating sarili na we are rooted by God's grace. Amen? And it serves as a powerful expression to us of faith na meron tayong pananampalataya para makita ng iba, walang-wala natin si kapatid, pero talagang binibigay niya yung best. Pangalawa, obedience. Pinapakita mo na ikaw'y tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi yun po isa sa mga puntos na kanyang layunin. At lastly, the love. No? Yung pagmamahal, pagbabalik natin, pagmamahal sa ating Diyos, maging sa kapwa natin. Dahil ayaw natin na makita na maghirap ang ating kapatid. Amen? It involves giving generosity and sacrificial sa bawat isa. Kung mahal mo ating Diyos, sumunod ka at ibigay mo yung narapat na pagmamahal, yung tithes na para sa ating Diyos. Amen? So, both our lives and lives of others, ito'y dapat na pahalagahan. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng reward para sa bawat isa. Amen? So, to God be the glory. Tayo po ay magalak na magbigay na ating mga tithes and offering, lalo na sa mga nanonood dyan. Amen? So, ine-encourage ko po kayo na magbigay po tayo na rapat para sa ating Diyos. Amen?